Happy New Year everyone! Panibagong taon na naman ang sa atin ay dumating. At sa taong ito ay marami na naman tayong mga goals, mga dreams, mga desires na nais na gawin at makamit. Ang bawat bagong taon na dumarating ay may dalang panibagong pag-asa at panibagong kislap ng buhay. So excited ka na ba sa taong ito kung ano yung gagawin ng Diyos sa buhay mo? Kaya sa video na to ay aking ibabahagi ang 3 bagay kung paano ba tayo magkakaroon ng magandang panimula sa taong ito. Paano ba natin maisasagawa ang mga bagay na nais nating gawin sa taong ito at sa mga susunod pa na hindi tayo ma-stuck at hindi lang maging wish list yung mga bagay na yon. Sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians 3 verses 13 to 14, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." So sinabi ni Apostle Paul na mayroon tayong mga bagay na gagawin para ma-achieve natin yung mga gusto nating makamit sa buhay. Pero yung mas higit pa doon ay paano ba natin makakamit or ma-achieve yung pagkatawag ng Diyos sa atin. So ang unang sinabi niya dito is forgetting the past or letting go. He let go the things that hindered him in running the race. Binitawan niya yung mga bagay na nakakasagabal sa kanya. Iniwan niya na yung mga bagay ng nakaraan. Iniwan niya na yung mga bagay na hindi nakatulong sa kanya. So he had let the past stay in the past. Mahirap din naman talagang makalimutan ang mga nakaraan dahil marami itong naidulot na masasaya at magagandang alaala sa buhay natin. Dahil yung nakaraan ay naging parte na o naging bahagi na ng buhay natin. Ito ay naging kabahagi ng paghubog ng ating pagkatao. But you have to let go of the past para matanggap mo o maranasan mo yung mga panibagong bagay na nais na iparanas ng Diyos sa iyo. So ang ini-emphasize ni Apostol Pablo dito is, leave the past. Don't look again sa mga nangyari na noon. No, just get what are the learnings that you have learned. Just get the good things, good memories, mga valuable lessons na naibigay nito sa iyo and bring it with you in looking forward or in moving forward to where you are going. Be open din sa katotohanan ng buhay o realidad ng buhay na may mga bagay talaga na hindi mo kayang kontrolin. Hindi mo kayang pilitin kung ayaw talaga. Hindi mo pwedeng baguhin kung ayaw naman talagang magpabago or magbago. Na along the way ay may mga taong masasaktan ka or masasaktan mo, sinadya man ito o hindi. May mga taong may certain purpose kung bakit sila dumating sa buhay mo. It's either na pansamantala lang or pangmatagalan. At may mga pangyayaring naranasan mo noon na hindi mo na pwedeng maranasan ngayon or hindi mo na pwedeng maibalik yung nakaraan. Because situation changes, so does people and seasons. This is the reality of life. So, kailangan mo siyang i-let go and move on. Mahirap din mamalagi sa nakaraan dahil para itong tali na pumipigil sa iyo, humihila sa iyo pabalik at hindi mo maranasan kung ano yung best, hindi ka magiging productive or hindi ka mag-grow. Learn to forget the things na hindi nakakabuti sa iyo. Learn to forget the things that makes you unworthy, feeling hopeless and miserable. Ano yung mga bagay na nag-hold on ka pa rin, na hindi mo pa rin inilelet go or ibinibigay sa Diyos, na tinatago mo pa rin dyan sa puso mo? Do you think na makakatulong ito sa'yo para harapin ang panibagong yugto ng iyong buhay? May failure ka ba na hindi mo makalimutan kaya hindi ka makamove on? Or mayroon bang bitterness dyan sa puso mo, resentment, pride, unforgiveness? Nagre-rely ka pa rin ba sa iyong old achievements or success na wala nang space or wala nang room for you to be a better person or mas mag-improve pa ang yung buhay or yung career or whatever the things na you are doing? Remember na what might work out to you before may not work out to you now. Kaya be open to learn new things.
to see your situation in a wider and positive perspective, and be open to receive and embrace people that will help you to be the best of who you are. The second one is look forward or looking forward, na sinisikap mo na marating yung layunin na nais mong makamtan. So you take a step forward or take an action to make it happen. Looking forward means you are open to new ideas, fresh opportunities, new learnings na ma-encounter mo or mararanasan mo, na hindi mo nililimitahan yung sarili mo sa mga naranasan mo from the past. Looking forward may mean na you will do something to improve yourself, equipping or developing yourself that will help you bring out the best in you. Looking forward could also doing things that will stretch out your faith or doing something that will push you into something na mas makikilala mo pa yung sarili mo at makita mo kung ano ba yung potential mo. At makita mo yung mga bagay na kaya mo palang gawin. So look forward with hope na sa pagharap mo sa panibagong panimula ng taong ito or ng iyong buhay ay maraming magandang bagay na gagawin ang Diyos sa buhay mo. Ano ba yung mga bagay na gusto mong pagsikapan na marating sa taong ito o sa mga panahon pang darating? And the third one is to live fully, na makapamuhay ka ng masagana at ganap. The late Dr. Miles Monroe had said na ang pinakamayaman daw na lugar sa mundong ito ay ang sementeryo. Bakit? Dahil doon nakahimlay ang napakaraming mga dreams, mga visions, mga desires, mga giftings, mga skills na hindi nagamit, na nasama ng nalibing yung mga yun ng mga taong doon nakahimlay. He was saying na napakaraming mga magagandang bagay ang ipinagkaloob ng Diyos sa tao, ngunit hindi ito natutupad, hindi nila nare-reach yung kanilang full potential while they are living here on earth. No, because somehow they have allowed yung mga difficult circumstances sa kanilang buhay, mga challenges, trials, or mga health problems, or even mga fear in their life na mag-overcome sa kanila. Kaya hindi nila nagawa kung ano ba talaga yung pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi nila na isagawa kung ano ba yung ibinigay ng Diyos na giftings nila para maging fruitful, para maging productive, para maging successful, na they could also live a life that is really pleasing and fulfilling God's call in their lives. Living fully is to live a life na alam mo sa puso't isipan mo na you are living at your best, making your daily life productive, happy, and you are at peace with God, at peace with others, and at peace with your own self. Living fully should lead us to a life that pleases God. Ito yung kalooban ng Diyos sa atin, na maisapamuhay natin ang ating buhay ng masaya at ganap. Huwag tayong mamuhay ng sumusunod sa anino ng iba. Huwag tayong matakot to explore things, to fail, or even to be laughed at dahil mayroon tayong dreams, mayroon tayong visions in life. So you have to stand up, take risks, and have faith na kung gusto mo talagang magkaroon ng buhay na ganap, na kasaya-saya, you really have to stand up and take courage and have faith in God and do the things na alam mo na ipinapagawa ng Diyos sa iyo. So sa puntong ito ng buhay mo, do you think na you are living your life fully? I pray na kung ano man yung inilalagay ng Diyos sa puso mo na gagawin mo ngayong taong ito or sa mga panahon pang darating, bigyan ka nawa niya ng courage, faith, and hope to do it and make you successful. So I hope na makatulong ang video na to sa'yo. God bless!